Ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. General Manager ng MRT3, sinibak matapos ang escalator incident sa isang istasyon nito. Pero mananatili pa rin umano sa DOTR, ayon kay Secretary Vince Dizon. Mga naglalabas ng sensitibong dokumento ng PNP, binalaan. Police vlogger naman ang kinasuhan ng inciting to sedition, isinalang sa neuro-exam. Muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court, nasa kamay na umano ng Malacanang ayon kay Senate President Escudero. Sa MBC TV correspondents, motorsiklo sumalpok sa concrete barrier, 2 sugatan. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena nagtapos sa ikawalong pwesto sa Mondo Classic sa Sweden. At sa Showbiz Spotted, Game of Thrones star na si Ian Glenn makakasama ni Jericho Rosales sa pelikulang Quezon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinibak sa pwesto ang General Manager ng Metro Rail Transit o MRT3 na si Oscar Bongon matapos ang viral escalator incident sa Taft Avenue Station. Isa sa mga ipinuntong dahilan ni Transportation Secretary Vince Dizon ay ang makupad na kilos ng pamunuan sa pagsasaayos ng escalator na inabot pa ng halos 4 na araw. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Papalitan na ang General Manager ng Metro Rail Transit Line 3 na si Oscar Bongon kasunod na nangyaring aksidente sa Taft Avenue Station. Ito ay matapos masira ang isa sa mga escalator ng istasyon kung saan 10 katao ang napaulat na nasaktan. Ayon kay Transport Secretary Vince Dizon, ang hakbang na ito ay dahil sa naging aksyon ng pamunuan ng MRT matapos ang insidente. Ani ay nangyari ito noong Sabado ng umaga pero halos 4 na araw pa ang lumipas bago tuluyang naisaayos ang escalator. Sabi ni Dizon, hindi ito katanggap-tanggap lalo't malaki ang epekto nito sa mga mananakay na umaasa lamang sa train system para sa mas mabilis at maayos na biyahe. Meron pa daw po kasing parang analysis na ginagawa. Ang sabi ko naman, hindi na kailangan ng analysis. Ang kailangan doon, ayusin kagad. Ora-orada. Kasi ang hirap katunying paano yung mga kababayan natin na may kapansanan paano sila aakyat na pagkababa nila ng MRT o paano sila bababa kung sasakay sila ng MRT. Nakausap din umano ni Dizon ang Japanese company na Sumitomo Corporation na responsable sa maintenance ng pasilidad ng MRT. Sinabihan niya ng Sumitomo na kaya naman nilang ayusin ang naturang escalator sa loob lamang ng 24 oras pero walang ibinigay na go signal sa kanila ang pamunuan ng MRT. Sa ngayon, nagrekomenda na si Dizon ng mga pangalan para sa papalit na General Manager ng MRT sa Office of the President. Sa kabila nito, sinabi ni Dizon na kinausap na niya si Bongon para sabihing manatili ito sa operasyon ng MRT pero kailangan naman ng magkaroon ng pagbabago sa pamamalakad ng pamahalaan sa mga frontline services tulad ng public transportation. Hindi na binanggit ni Dizon kung sino ang mga inirekomenda nito pero inaasahan niyang ia-anunsyo ito ng Office of the President sa mga susunod na araw, oras na maaprubahan ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantalang isinalang naman sa neuropsychiatric examination ang viral police na kinasuhan ng Quezon City Prosecutor's Office ng kasong inciting to sedition. Ang opisyal na noon pa pala pinatawan ng pag-aawol o absent without leave, hinihinalang may problema sa pag-iisip dahil sa kakaibang pagkilos nito sa social media. Tinutukan yan ni Val Gonzalez. Isinailalim na ng Philippine National Police sa neuropsychiatric examination si Patrolman Francis Steve Talion Pontillas
Itong inihayag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo kasunod ng pagsasampa ng QCPD sa QC Prosecutor's Office ng mga kasong inciting to sedition at paglabag sa cybercrime law laban kay Patrolman Fontillas. Sa panayam ni Anthony Taberna sa DZRH 2x2 program, sinabi ni Fajardo noon pang buwan ng Pebrero ni-require si Fontillas para dito pero bigyo itong magpakita at hindi tumatalima. At dahil anila sa ilang beses na patuloy na pagdedma ng patrolman, kaya't ito'y pinatawan na ng QCPD ng AWOL status o absence without leave. Makikita mo naman, sir, at makakamdaman mo sa kanya mga pananalita na hindi ito ordinaryong police na gusto lang magpahayag ng kanyang damdamin na he is challenging the duly constituted authorities, and ito ang tinitingnan natin ngayon na talagang ang mga supporti at dinodocument po natin lahat po yan at para ang isang pulis na patrolman at challenging not only the PNP leadership, pati na rin po yung ating Pangulo, at hindi natin ito mapapalagpasan. Sabi ni General Fajardo, isa sa tinitingnan ngayon ng QCPD ang posibilidad na mayroong problema sa pag-iisip si Fontillas, kaya't mahalaga ang resulta ng isinagawang neuroexam sa kanya kahapon. Dahil dito'y pinayuhan naman ng QCPD ang lahat ng police personnel na iwasang mag-post ng hindi otorisado at bias na content sa social media. Payo ng QCPD sa kanilang mga tauhan, maging disiplinado at sundin ang pinakamataas na pamantayan ng pagiging isang profesional na pulis. Paliwanag ng QCPD, ang PNP ay dapat manatiling apolitical at non-partisan, kaya't mahalaga nilang iwasan ang pagpo-post ng unauthorized at biased na nilalaman sa kanilang mga social media accounts. Samantala sa nakalipas na 8 oras ay hindi na bababa sa 10 ang mga bagong mga post sa kanyang FB page si Patrolman Fontillas. Kabilang sa mga bagong post ni Fontillas ang may caption na usapang organisasyon at hinahing sa PNP at sa gobyerno. Bukod dito ay pinost din ng bagitong pulis ang permado niyang leave of absence. Ito ay bilang tugon ni Fontillas sa pahayag ng QCPD na siya raw ay awol na ng 1 linggo. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng mas pinaigting na kampanya laban sa fake news, posibleng maharap sa kasong administratibo ang mga opisyal ng Philippine National Police o PNP na mapatutunayang nagpapakalat ng sensitibo at mapanlinlang na dokumento sa social media. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Nagbabalang Philippine National Police sa sinumang tauhan itong nagpapakalat ng mga sensitibong dokumento sa publiko. Bahagi ito ng pinaigting nilang kampanya kontra sa paglaganap ng mga disinformation at fake news. Bagay na minomonitor na ngayon ng anti-cybercrime group sa social media. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, maaaring maharap sa reklamong administratibo ang sinumang personnel na patutunayang naglalabas ng naturang mga dokumento. Salig ito sa inilabas na memorandum ng the Chief of the Directorial Staff noong Setyembre ng nakaraang taon na nagpapaalala sa mga miyembro ng PNP kaugnay ng nasabing usapin. Bukod sa kasong administratibo, maaari rin umanong parusahan ng mga commander dahil sa neglect of duty o command responsibility. Posible po na patawan ng parusa o kasuhan ng administrative case yung po mga commander na lalabag sa neglect of duty or yung command responsibility under Executive Order 226 na kung saan yung specific pong mga detalye ng pagpaparusa ay makikita rin sa NAPOLCOM MC 2016-002. Nauna rito, sinabi ng PNP na idinodokumento na ng ECG ang mga naglipa ng peking balita sa social media. Partikular itong dumami kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bidang-bida umano ang pambansang pulisya sa gagawing investigasyon ng Senado kaugnay ng mga di umano'y irregularidad sa pag-aresto ng International Police kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung bakit yan nasabi ni Senator Amy Marcos sa ulat ng ating birthday girl, happy birthday, Wina Hesoro.
Pinaiimbestigahan ni Senator Amy Marcos ang nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 at agarang pagpapalipad sa kanya sa the Netherlands. Sa panayam sa DZRH kay Senator Amy Marcos, sinabi niyang nakakalungkot ang nangyari sa dating Pangulo at maraming Pilipino aniya ang nabigla. Emosyonal natin ngayon, maraming galit, maraming nagiiyakan, hindi lang yung mga pro-Duterte na sinasabi, kundi halos lahat nabigla at first time naman ito mangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Na dinakip yung isang Pilipino, lalo't higit isang Pangulo at dinala sa ibang bansa, kaya lahat tayo tuliro. Ayon kay Senator Amy, mas mabuting imbestigahan ang nangyari sa dating Pangulo. Mas maigi siguro imbestigahan para alamin natin kung ano talaga ang nangyari, kung tama ba, kung ganito ba talaga ang proseso, talaga bang isinantabi yung ating mga korte at baliwala na yung ating hudikatura. Pwede ba talagang mangyari ito? Talagang kinilala at pinagtanggol ang karapatan ng bawat isa. Maski yung administrasyon ay umaangal na maraming fake news. Di alamin natin yung totoo. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, hiniling ng senadora ang urgent investigation sa pagsisilbi ng Philippine National Police ng warrant of arrest sa kasong crimes against humanity. Ayon kay Senator Amy, ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo ay isyu ng pagkakahati ng bansa. Kailangan aniyang matukoy kung sinunod ang due process at natiyak na pinoprotektahan ang legal rights ni dating Pangulo, lalo't sangkot ang ICC at Interpol rito. Kabilang sa imbitadong dumalo sa pagdinig ang mga opisyal mula sa Philippine National Police, Department of Transportation, Office of the Transport Security, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, National Security Council, Civil Aviation of the Philippines at iba pang resource persons at mga saksi. Siyempre yung starring, yung PNP. PNP. Oo, bidang-bida doon. Tapos yung mga prosecutor, di ba, nandun din. Alamin natin kung tama talaga yung ginawa nila, kung ganun talaga yung procedure. At yun din ang hinaharap ng iba pang nakalistang suspect. Samantala, hindi naman pipigilan ng liderato ng Senado kung gugustuhin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magkanlong sa Senado. Ito ang tiniyak ni Senate President Francis Cheese Escudero sakaling may lumabas na warrant of arrest laban kay de la Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Escudero, karapatan ito ni Bato hindi lamang bilang senador kundi bilang isang ordinaryong mamamayan. Dagdag pa ng Senate President, wala pang senador sa kasaysayan ang naaaresto sa loob ng Senado at kailanman ay hindi ito papayagan lalo na kapag may sesyon bilang paggalang sa institutional courtesy. Paliwanag naman ni Senator Amy, pwedeng ipagtanggol ng Senado ang kanyang mga miyembro laban sa anumang arrest warrant. At parang yun naman din ang sinabi ni SP Cheese na talagang pwedeng ipagtanggol ng Senado ang kanyang mga miyembro laban sa anumang arrest warrant. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Eksaktong 6 na taon makalipas ang pagkalas ng Pilipinas mula sa International Criminal Court o ICC, hinamon ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang gobyerno na magbalik loob dito. Magsisilbihan niya itong patunay sa commitment ng Marcos administration sa pagkamit ng hustisya. Narito ang ulat ni Milky Regunan. Dapat ikonsidera ng Marcos Jr. administration na bumalik na sa pagiging miyembro ng International Criminal Court. Ginawa ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang apela kaugnay na ika-6 na taong anibersaryo kahapon ng pagkalas ng Pilipinas sa ICC noong March 17, 2019 sa ilalim ng dating Duterte administration. Ang kay Brosas, kapag ginawa ito ni Pangulong Bongbong Marcos, pagpapatunay sa commitment ng gobyerno na protektahan ang karapatang pantao. Sabi ni Brosas, makalipas ang 6 na taon, marami pa rin ang mga dating matataas na opisyal ang hindi napapanagot sa pag-abuso, pananakot at illegal arrest. Anya, ang pag-aresto at pagpapakulong ng ICC kay Duterte ay simula pa lang at dapat patuloy na magbantay para matigil na ang culture of impunity. Gate pa ni Brosas, magandang simula na bumalik muli ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC, pero mas mahalagang palakasin ang justice system dahil ang mga sangkot sa mga krimen na nasa posisyon sa gobyerno ay hindi pa rin napapanagot. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nilinaw naman ni Senate President Francis Cheese Escudero na nasa kamay ng Malacanang ang desisyon na muling pagsali ng Pilipinas bilang member state ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Escudero, walang kapangyarihan ang Senado sa mga international treaties na pinipirmahan ng pamahalaan. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Desisyon na ng Malacanang sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung nais nitong muling sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Itong binigyang diin ni Senate President Francis Cheese Escudero kasunod ng kontrobersiyang idinulot ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa The Netherlands na. Ayon kay Escudero, limitado lamang ang papel ng Senado sa pagratipika sa mga international agreement o tratado na pinapasok ng ating bansa. Walang papel ang Senado sa pagpili o pagpirma sa mga international treaties. Paliwanag ni Escudero, kung sakali man at magdesisyon si Pangulong Bongbong Marcos na muling sumali sa ICC ay back to zero ang proseso sa Senado. Magsisimula ito sa pagdinig sa committee bago maisalang ito sa plenary debate. Umani ng suporta mula sa hanin ng mga kongresista ang panawagan na muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court. Matatandaan na March 2018 nang nagdesisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumalas ang Pilipinas sa ICC nang sinimulang imbestigahan ang madugong war on drugs nang siya pa ang mayor ng Davao City hanggang sa pagsisimula ng kanyang presidency. Desisyon ng executive yan. Ang papel lamang ng Senado ay mag-ratify ng treaty. Walang papel sa ating system of foreign policy at system ng saligang batas ang Senado kaugnay sa pagsali o hindi pagsali, pagpirma o hindi pagpirma sa anumang mga treaty o tratado. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pole vault, nagtapos sa ikawalong pwesto si Filipino pole vaulter EJ Obiena sa Mondo Classic na ginanap sa Sweden. Bagamat matagumpay na nalampasan ang 550 at 565 meters, bigo naman itong maklear ang 580 height. Ang mga detalye tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Natapos sa ikawalong pwesto sa Filipino Olympian at pole vaulter EJ Obiena sa Mondo Classic na ginanap sa Ifo Arena sa Sweden. Matagumpay na nalampasan ni Obiena ang 5.50 at 5.65 meters, ngunit hindi nito na-clear ang 5.80 meters sa tatlong attempts. Nanguna sa kompetisyon ang world record holder na si Mondo Duplantis matapos maabot ang 6.5 meters. Sinundan nito ni Emmanuel Carales ng Greece na may 6 meters, habang nasa ikatlong pwesto naman si Sam Kendricks ng USA na may 5.90 meters. Magugunitang kamakailan, inanunsyo ni Obiena na hindi siya lalahok sa World Athletics Indoor Championship. Sa halip, pagtutuunan nito ng pansin ang outdoor season. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Na operating hours ng MRT3 pinalawig ng 1 oras. Sa MBC TV Global, 15 bangkay mula sa Sudan Civil War noong 2023 natagpuan sa balon. At sa Showbiz Spotted, kilalang health and wellness brand may pasilip sa kanilang bagong Korean ambassador. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pagpapalit kay Solgen Guevara, hindi pa raw napag-uusapan sa Malacanang. Para sa mga detalye, alamin natin yan sa report ni Miss Let Narciso. Miss Let, go ahead. Go ahead, Miss Let. Papalitan si Solicitor. Hindi pa daw napag-uusapan sa Malacanang kung papalitan si Solicitor General Menardo Guevara. Pahayag ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos tumanggi ni Guevara na katawanin ang mga ahensya ng pamahalaan sa petisyon sa Korte Suprema laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing, sinabi ni Castro na mainam kung si Solgen Guevara mismo ang mag-assess sa kanyang sarili kung nararapat pa siyang manatili bilang Solicitor General. Narito si Yusek Castro. Siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya.
kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Sa kanyang manifestation sa Korte Suprema, sinabi ni Guevara na hindi nila epektibong maipagtatanggol ang mga respondents sa petisyon dahil pumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court noong 2019. Nilinaw naman ni Castro na walang sinabi ang Solgen na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Kasado na ang investigasyon ng Korte Suprema para papanagutin ang sinumang mapatutunayang nasa likod ng kumalat na pekeng Temporary Restraining Order o TRO upang harangin ang pag-aresto ng International Police o Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga detalye binantayan ni Boy Gonzales. Iimbestigahan na ng Korte Suprema ang mga nagpakalat ng maling balita na naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte nung gabi ng Marso 11. Ito'y upang mapigilan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at paglipad sa The Hague, Netherlands upang harapin ang kasong crimes against humanity sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Sa isang payag, sinabi ni Atty. Camille Ting, ang tagapagsalita ng Supreme Court, na ito ay isang acts of disinformation o pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa Supreme Court, gumagawa na sila ng mahakbang ukol dito at papatawan ng karampatang parusa ang mga responsable sa pagpapakalat ng fake news. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iniutos ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagpapalawig ng 1 oras sa operasyon ng MRT-3 sa gabi. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Dizon na ito ay bilang konsiderasyon sa mga nagtatrabaho sa gabi katulad ng mga call center agents. Dahil ito aabutin na ang last trip ng tren ng alas 11 ng gabi, 11 o'clock po ng gabi. Bukod dito, kakausapin din anya ng kalihim ang iba pang private operator ng mga tren para sa mag-extend ng operasyon sa gabi. Samantala, iniutos din ni Secretary Dizon na dagdagan ang tren tuwing rush hour. Private operator para po ang lahat ng mga tren natin, kung kinakailangan, mag-extend ng oras, lalo na sa gabi. Yung umaga naman, okay na yung alas 4 ng madaling araw, tingin ko. Opo. Pero yung gabi, tingin ko mas importante yon. Pero ang kailangan lang natin i-balance talaga yung maintenance kasi araw-araw kailangan i-maintain ng ilang oras yung ating Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Martes, bagamat naramdaman kanina malamig na madaling araw sa Luzon, magpapatuloy ang alinsangang hatid ng easterly sa buong bansa, lalo na ngayong tanghali. Sa datos ng Pag-asa kahapon, naitala ang mapanganib na 45 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City, Pangasinan. Ngayong araw, tinatayang papalo pa rin ito sa 42 degrees Celsius na sinundan ng 41 degrees Celsius forecast sa ilang bahagi ng Palawan, Samar, Maguindanao at South Cotabato. Maglalaro naman sa 37 hanggang 38 degrees Celsius ang damang init dito sa Pilipinas. Samantala, inaasahan din ngayong araw ang mataas na tsansa ng thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, habang makararanas naman ng mahina hanggang katamtamang pagulan ang Cagayan Valley, Aurora at Quezon, bunsod ng amihan. Magbaon pa rin po ng payong at mag-ingat sa banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, wala pa sa kalahati ang bilang ng mga meat vendor ang sumusunod sa ipinapatupad na MSRP o Maximum Suggested Retail Price sa karneng baboy sa mga palengke sa Metro Manila. Ayon kay Department of Agriculture o DA spokesperson Arnel De Mesa, nasa 20 o 20% lang ang mga stalls na nagbebenta sa napagkasundo ang MSRP sa baboy. Ito'y mula sa 170 stalls na namonitor ng DA sa Metro Manila sa nakalipas na
na isang linggong implementasyon nito. Sa price monitoring ng DA, naglalaro sa 410 pesos ang pinakamahal na presyo sa liempo, habang 370 pesos ang pinakamahal sa kasim. Ayon kay De Mesa, idinadahilan ng mga vendors na lampas pa rin sa 300 pesos ang kuha nila sa mga traders, kung kaya't hindi nila kayang maibenta sa 350 pesos per kilo ang kasim at 380 pesos ang liempo. Dahil dito, plano ng DA na imbestigahan kung bakit hindi nakakasunod ang mga retailers sa napagkasundoang MSRP. Patay naman ang 6 na pasahero sakay ng isang passenger plane na nakatakda pa lamang sanang lumipad mula Roatan Island patungong La Ceiba Airport sa Honduras mainland. Sa ulat, bigla rin itong nag-crash sa katubigan ilang minuto matapos lumipad mula sa paliparan, ngunit wala pang detalye ukol sa naging sanhi ng insidente. Kabilang sa mga sakay ang US national, French national at 2 minor de edad na napabilang rin sa mga sugatan, at nasawi mula sa insidente na kasalukuyan din na iniimbestigahan ng mga otoridad. May kabuuang 17 sakay ang naturang eroplano at 8 ang pinaniniwalaang nasa loob pa nito. Samantala, naniniwala naman si US President Donald Trump na malapit na nitong mapagkasundo ang Russia at Ukraine at tapusin na ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pulong nito kay Russian President Vladimir Putin, nakatakda nitong pag-usapan ng ceasefire deal, gayon din ang kontrol sa nuclear power plant at involvement ng Ukraine sa NATO. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Nakatagdang magpulong sina United States President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin kaugnay na nakabinbin na ceasefire deal o tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Trump, bukod sa isang buwang tigil putukan, kabilang rin sa mapag-uusapan na ang ilan sa mga kondisyon ng Russia. Tulad ng pagkuha muli ng kontrol sa ilang Russian territories sa Kiev, gayon din ang kontrol sa pinakamalaking nuclear power plant sa Europe na matatagpuan din sa Ukraine. Nais rin ng Russia na kumalas ng Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization o NATO na siyang isa sa naging malaking banta sa Russia noong nakaraang taon. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin ang kaguluhan sa Ukraine kung saan kabi-kabilang airstrikes ang nagaganap mula sa magkabilang kampo. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung kasama rin sa nakatakdang pagpupulong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magugunitang inimbitahan rin ni Trump noong nakaraang linggo. Sa iba pang balita, natagpuan naman ang mga katawan ng nasa 15 individual na pininiwalaang pinatay at ang iba naman ay inilibing ng buhay sa isang balon sa Sudan. Ilan sa mga ito ay may tama ng baril sa ulo, habang iba naman ay sugatan dahilan para sabihing inilibing ng buhay, dulot ng mga naganap na kaguluhan sa lugar tulad ng nangyaring civil war noong 2023. Ayon sa mga otoridad, hinihinala na ang NOI Paramilitary Rapid Support Forces o RSF ang nasa likod ng mga pagpatay, ngunit wala pang komento ang grupo ukol dito. Samantala, milagrosong nakaligtas naman at nakauwi sa kanilang tahanan ang isang mangingisda mula Peru na na-stranded sa gitna ng dagat Pasipko sa loob ng 75 araw. Ayon sa mangingisda, nakatakda sana lamang itong pumalaot ng halos 2 linggo nang maabutan ito ng malakas na bagyo, at para mabuhay, dito na siya kumain ng ipis, ibon at maging ng pagong. At matapos ang mahigit 3 buwan, dito na natunton malapit sa baybayin ng Ecuador kung saan mahigit 1,000 kilometro ang layo mula sa pinanggalingan nitong bansa. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May bagong Korean ambassador na namang napili ang isang kilalang health and wellness brand sa bansa. Ang ilang netizens naman, kanya-kanyang hula na kung sino ito. Ang pasilip sa Hallyu Star, tutukan sa Showbiz Report na ito. Isa na namang Korean superstar ang panibagong ambassador ng health and wellness brand na I Am Worldwide. Ang clue, Hallyu A-lister na may killer smile at passion for good health. I am ready. I am worldwide. Iyan ang pasilip ng celebrity PR agency na Publicity Asia sa Korean star na susunod kina Park Seo-joon at Ji Chang-wook bilang ambassador ng naturang brand na may layong isulong ang pagkakaroon ng healthy lifestyle sa tulong ng kanila raw tinatawag na amazing product line.
Samantala ang Hallyu star na magiging bahagi ng I Am Worldwide family, kilala rin daw sa kanyang captivating performances and magnetic presence on and off screen. Sa isang Facebook post kalakibang teaser photo, kanya-kanyang hula ang netizens, habang may ibang ready na raw at may nagsabi pang likod pa lang, kilala niya na kung sino. Sa ngayon ay yan pa lamang detaling labas tungkol dito at abangan sa mga susunod na araw ang grand reveal ng Korean star na usap-usapan ding bibisita sa Pinas. Abangan sa aming pagbabalik sa MBC TV Sports sa mga nanguna sa 16K race sa Sante Barley Trilogy Run Asia. Kilalanin yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ngayong National Women's Month, nagpahayag ng suporta ang Trabaho Party List sa Gender Inclusive Initiatives ng Philippine Commission on Women. Kabilang dito ang pagsusulong sa patas na sahod at paglaban sa diskriminasyon sa trabaho. Nagbabalik si Edniel Parosa. Kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso, ibinandera ng Trabaho Party List ang isa sa mga layunin nitong tulungan ang mga mahihirap na kababaihan at itaguyod ang kanilang karapatan sa hanap buhay. Sinusuportahan ng Trabaho Party List sa mga programa ng Philippine Commission on Women, partikular na sa aspeto ng gender inclusivity, gaya ng pagkakaroon ng patakaran na layong palakasin ang papel ng kababaihan sa trabaho. Sa pangunguna ng celebrity advocate na si Melay Cantiveros Francisco, Trabaho Party List nominees na sina Attorney Johan Bautista at Ninay Chavez, inikot ng grupo ang iba't ibang lugar sa Malabon at Pasig upang magbigay inspirasyon sa mga manggagawa. Batay sa datos ng Commission on Population and Development nitong Marso, nabatid na mas mababa ang labor force participation rate ng mga babae sa 51.2% kumpara sa mga lalaki na nasa 75.4%. Kaya't nagresulta ito sa mas mataas na unemployment rate para sa kababaihan, katumbas ng 8.2%. Kaugnay nito, isinusulong ng Trabaho Party List ang pagkakaroon ng pantay-pantay na sahod sa lahat ng manggagawa, mas mahigpit na mga batas sa paggawa, kawalan ng diskriminasyon at pananamantala sa trabaho, pagtulong sa kababaihan sa pamumuhunan at pagsasanay sa negosyo para sa kanilang pag-unlad. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan naman ang 2 katao matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang concrete barrier. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sugatan ng 2 handicraft workers nang maaksidente sa motorsiklo sa bayan ng Manawag. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Peter Pulsison, nagresponde ang kanyang mga tauhan sa aksidenteng naganap sa barangay Kabanbanan, Manawag, kung saan ang mga biktima ay nakilalang si Virgilio Pinullar, 58 anyos, driver, at backride nito na si Julius Pinullar, 27 anyos, kapwa residente ng Sunto, barangay Pugaro sa nasabing bayan. Sa investigasyon, habang minamaneho ni Virgilio ang motorsiklo, nawala nito ng kontrol sa handlebar kaya sumalpok sa concrete barrier at tumilapon ang dalawa na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan na agad namang nadala sa paggamutan ng mga nagresponding pulis na patuloy pa ngayong nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang wanted sa Novaliches, Quezon City ang naaresto ng mga pulis dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, nahula na sabing wanted sa bayan ng Las Navas. At sa report, lumalabas na municipal level top 2 itong wanted dahil sa kasong panggagahasa. Naaresto ito ng mga kapulisan mula sa Las Navas Municipal Police Station kasamang Northern Samar Police Intelligence Unit, 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company at kasama mismo sa nasabing operasyon ang Novaliches Police Station QCPD. Ang naaresto ay isang 30 taong gulang wanted for 2 counts of statutory rape. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest mula sa National Capital Judicial Region
Branch 13, Quezon City. Walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Ang nasabing wanted ay nasa kustudiya ngayon ng Las Navas Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas pinalaliman pa ng kapulisan ng Sasa Police Station ang investigasyon na posibleng may kasabwat ang magpinsan na dayo sa lugar matapos nakuhaan ng malaking halaga ng iligal na droga alas 5:30 ng hapon sa Don Julian Street, Kilometro 9, Barangay Sasa, Davao City. Ayon kay Police Major Marcil Manzano, hepe ng Sasa Police Station, sinabi nitong naaresto itong sila alias Harvey, 34 anyos, kasama si June, 30 anyos, na kilalang gumagamit ng shabu sa kanilang lugar, ngunit hindi ito sangkot sa pagbibinta ng iligal na droga. Ayon kay Major Manzano, iniimbestigahan na rin nila at hinahanap ang kanilang mga kasamahan na posibleng konektado sa pagtutulak ng iligal na droga. Dagdag pa ng opisyal na sinampahan na nila ng kasong paglabag sa Section 5 sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa dalawang naaresto. Kung matatandaan, nahuli ang magpinsan sa random checkpoint sa lugar nang matuklasan ng tatlong magkakaibang pakete na pinapaniwala ang shabu na may bigat na 149.8 grams at nagkakahalaga ng 1,014,424 ang nakuha sa loob ng kotseng sinasakyan ng mga sospek. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilahukan ng mahigit 11,000 runners ang unang leg ng Sante Barley Trilogy Run Asia 16K Race. Parehong dinomina nina Edsel Moral at Erica Burgos ang karera para sa men's at women's division. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint Millie Borja. Nanguna sina Edsel Moral at Erica Nicole Burgos sa 16K race ng Sante Barley Trilogy Run Asia na ginanap noong linggo sa SM Mall of Asia Complex. Mahigit 11,600 runners ang lumahok sa unang leg ng kilalang running series na ngayon ay nasa 15 taon na. Si Edsel Moral na kampiyon din ng national finals noong nakaraang taon ay nakapagtala ng 52 minutes and 35 seconds upang talunin si Daniel Cadavos na may 57 minutes and 50 seconds at Manuel Payungayong na may 58 minutes and 23 seconds sa men's division, habang ang national triathlon team member na si Erica Nicole Burgos ay nanguna sa women's division matapos makapagtala ng 1 oras, 5 minuto at 33 seconds. Samantala, narito pa ang ibang top finisher sa naturang karera. Ang susunod na leg ng Sante Barley Trilogy Run Asia ay gaganapin sa May 2 at July 13. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Simula na nga ngayong buwan ang produksyon ng biographical historical film na Quezon. At isa na namang bigating pangalan ang inanunsyong kasali sa star-studded cast ng pelikula. Kilalanin ng Scottish actor na gaganap bilang Governor General Leonard Wood sa Showbiz Report na ito. Kabilang sa cast ng upcoming historical film na Quezon, ang Game of Thrones star na si Ian Glenn. Batay sa anunsyo ng production company na TBA Studios, ang Scottish actor ay bibida bilang Leonard Wood, ang American Army General na nagsilbing Gobernador General ng Pilipinas noong 1921 hanggang 1927. Makikita ang sumabak na ito sa script reading kasama ang co-stars sina Jericho Rosales at Benjamin Alves. Maliban sa Game of Thrones, napanood din si Ian Glenn sa hit film series na Resident Evil. Samantala, bukod naman kina Eco na bibidang former President Manuel Quezon at Benjamin Alves na bibida naman bilang Batang Quezon, kabilang din sa cast ang aktor na Simon Confiado bilang Emilio Aguinaldo at Karil as First Lady Aurora Quezon o may bahay ng dating Pangulo. Ang Quezon ay third installment ng Bayani Verse ng TBA Studios mula sa direksyon ni Gerald Darog na siya ring nasa likod ng General Luna na ginampanan naman ni John Arcilla noong 2015 at Goyo ang Batang General na pinagbidahan ni Paolo Avellino taong 2018. Nakatakdang ipalabas ang biographical historical movie na Quezon sa mga sinihan ngayong taon. Para sa MBC TV Network News, ito pang yung Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Pero syempre bago lang tayo magtapos, may babatiin tayo ng happy birthday ang ating kasamang Actually, nabati ko na nga kanina Wina Oo. Hisoro, ang hiyas ng radyo. Yes, Ayan. happy birthday, Wina. Anong kunyang buong pangalan? Wina Pearl. Kaya Wina hiyas ng Pearl. Hisoro. Happy birthday. Baka po nagtataka na medyo malamig yung panahon. Panandalian lang daw sabi ng Pag-asa. Dahil halos buong Luzon nakakaapekto yung amihan. Pero sa mga susunod na araw, ang sabi rin ng Pag-asa ay posible na magdeklara rin ng tag-init. Kaya i-ready na ang inyong handa na mga rin. bathing suit, mga salbabida. At itong season na to talaga yung partner beach season. Beach and summer outing season. Oh. Muli po, ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.